Yo, good day sa inyo. What's up? Babalik panibagong video na naman dito sa channel na ito. Ito yung intro natin mga bro. Nandito tayo sa dagat. Nandito tayo sa labas. Ngayon lang ako nakabalik dito dahil hindi low tide eh. Hindi na high tide. So well, itong video na to, magbibigay lang ako ng 4 na kamalian mo na na-apply mo kapag nagsimula ka pa sa NoFap journey mo. I know it's usually marami naman siguro mga videos about dito, yung mga tips dito na kapag nagsisimula ka pa sa NoFap journey o yung mga guides sa NoFap. Pero I know it's usually, ito is personal na experience ko. Personal na kamalian to na na-apply ko to sa buong journey ko. Okay. Bago tayo magsimula, nagpapasalamat ako sa mga taong nagsusubscribe dito. Nagsusubscribe dito sa channel na ito kahit hindi ako consistent na mag-upload dito sa channel na ito dahil marami akong ginagawa. So wala na tayong masabi dito, hindi tayo magpapaligoy-ligoy pa. So simulan na tayo. So well, ang una dito mga bro, ang una dito na kamalian mo na na-apply mo sa NoFap journey mo is nagpo-focus ka sa streaks, hindi sa progress. Okay, so 100% na-apply ko dito. Na-apply ko to sa buong NoFap journey ko since nagsimula pa ako. Pero I know it's usually ngayon hindi na ako masyadong nakafocus sa streak. Nakafocus ako sa mga ginagawa ko. Nakafocus ako sa mga progress. Nakafocus ako kung paano ako nagiging busy. Kaya nga hindi ako consistent na naka-upload dito sa channel na ito. So real talk lang mga bro, kapag ikaw nakafocus sa streak, malamang sa malamang hindi magwo-work yung NoFap sa'yo. Wala kang makukuhang benefits and hindi ka makaka-high streak. Okay, ulitin ko, kapag nakafocus ka sa streak, hindi magwo-work yung NoFap sa'yo at hindi ka magkaka-high streak. You know, that's the reason why a lot of people, daming nagkamali dito. Siguro mga probably kahit 5 years na sila sa NoFap o matagal na sila sa NoFap, ito yung hindi nila malaman o hindi nila alam itong dahilan na to, na nakafocus sila sa streak, hindi sa progress. Pero hindi big sabihin na wala silang alam dito. Pero I know usually natatama na nila ito, na-realize nila ito na hindi lang sa streak ka nakafocus, dapat sa progress mo. Dahil once na wala kang pinag-aabalahan, malamang sa malamang tatamaan ka talaga ng urges, tatamaan ka talaga ng temptation. At once na tatamaan ka ng temptation, it fails you, relapse, tapos nagiging guilty ka na bakit ginawa mo yon. Kailangan mong mag-focus sa progress mo, kung paano palakasin yung sarili mo, kung paano palakasin yung utak mo, yung willpower mo, para hindi ka na mag-relapse, para hindi ka na makokontrol sa urge. Yan yung masasuggest ko dito. Pero ang masasuggest ko dito, okay, pangalawa ito. Pangalawang masasuggest dito, kailangan mong mag-build ng schedule. Kailangan mong gumawa ng schedule. Kailangan mong gumawa ng task para madi-distract yung sarili mo sa NoFap. Okay? Para madi-distract mo yung sarili mo sa streak. Para mamamanage mo yung sarili mo na hindi ka na magbilang ng streak. So yan yung ginagawa ko. And yan yung masasuggest ko. Okay, pangalawa na tayo. Itong pangalawa, ito is konektado to sa why mo, sa bakit na kailangan mong mag-NoFap. Okay, ang pangalawa dito, nagno-NoFap ka lang para magkababae. Marami akong nakikita dito. Marami akong nakikita, naririnig dito sa mga GC o sa mga messages na bakit sila nag-NoFap. Yung mga usually baguhan pa sa NoFap. Nagno-NoFap sila para magkababae. Sasabihin ko sa inyo yung totoo. Pero I know it's usually na-experience ko yun. Na-experience ko yun, na-obsess ako. Dahil ang NoFap, merong benefits na tinatawag is woman attraction o tumataas yung aura mo kapag duro mga probably 90 days o mataas yung high streak mo. Dahil I know, nasabi ko yan dahil marami nang nakatestify dito. Yung mga taong nakaabot na sa 90 days, gumagana yung woman attraction nila. Okay, kung ikaw yung tao na yon, yung nagno-NoFap o nagsisimula ka pa sa NoFap, tapos yung dahilan mo para lang magkababae, ito lang masasabi ko dito, pinahihirapan mo lang yung sarili mo. Bakit? So bakit ko nasabi yon? Pinahihirapan mo lang yung sarili mo dahil ang NoFap hindi about sa babae yan. It's all about improvement. It's all about improvement sa buhay. It's all about self-improvement, ika nga. Para to sa pagbabago. Para to sa pagbabago natin, para gusto natin ma-recover yung utak natin sa porn at masturbation. Okay, I know usually alam mo na yon, pero gusto ko lang sabihin ko sa iyo ulit na para saan talaga yung NoFap. Okay, kung ang goal mo ay babae o magkababae ka sa NoFap, malamang sa malamang re-relapse ka talaga dahil nakafocus ka at nakarely ka sa babae. Nakarely ka sa babae. Ini-imagine mo na yung sarili mo na siguro kapag nakaabot ka na ng high streak, siguro probably 90 days o 100 days, merong babae na nag-a-approach sa'yo.
So, ang masasabi ko dito, hindi yan totoo. Okay? Hindi yan totoo. Kahit hindi ako nakaabot ng 90 days, I wanna be honest with you mga bro. Kahit siguro probably yung best trick ko lang 75 days lang. Okay, merong babae naman. Pero, mas nire-remind ko yun sa sarili ko na hindi sila mag-a-approach. Na-a-attract lang sila sa'yo. Okay? Kaya nga, woman attraction eh. Hindi sila nag-a-approach. Hindi sila yung tipong kukunin yung number mo tapos magpapakilala sa'yo. Malamang sa malamang meron bang babaeng ganon? Yung babaeng nakikipagkilala sa lalaki? Malamang sa malamang wala. Well, o siguro sasabihin natin na merong babaeng ganyan. Pero hirap ka makakakita ng babaeng ganyan. Pero hindi mo yan easy na makikita. Dahil a lot of babae na ganyan mahirap talaga hanapin. Mahirap talaga hanapin yung babaeng nakikipag-usap sa'yo, yung babaeng nag-approach sa'yo, yung babaeng una na chumachat sa'yo. Pero I know a lot of this generation, dito sa henerasyon natin, kailangan talaga yung lalaki ang dapat mag-approach sa babae. Dapat ikaw talaga yung mag-approach sa babae na yon. Kahit nahihiya ka pa, kahit hindi ka marunong makipag-usap sa babae ng maayos, so ikaw talaga yung dapat mag-approach. Dapat ikaw yung unang magsalita o ikaw yung mag-first move. Ang nature kasi ng mga babae, need yan ng attention, need yan ng validation, need yan ng kausap. Hindi ibig sabihin na sila yung parati na unang makikipag-usap. Dapat yung lalaki, dapat ikaw talaga yung unang kumausap dyan, dahil yung babae nahihiya yan. Hinihintay ka lang yan para kausapin ka. And that's the reason why yan yung na-experience ko. Yan yung mga nature ng babae. Need yan ng attention, need yan ng validation, need yan ng lalaking hindi simp, yung mga assertive, yung mga taong may goals, yung mga taong may pangarap sa buhay, yung taong may pera. Siguro mga probably kung gwapo ka, need ka niya. Okay, alam mo, nonofap ka lang para magkababae, so ewan ko lang, may ma-attract sa'yo. Pero mas madaming ma-attract sa'yo, real talk lang, bakla. Okay, maraming ma-attract sa'yong bakla. Dahil I know yung mga probably merong tumataas yung aura ko, yung mga probably nasa high streak na ako, siguro probably yung mga best days ko, mas marami pa yung bakla na nakatingin sa akin kaysa sa mga babae. Okay, and that's the reason why yan yung kamalian ko eh. Itong pangalawa, kamalian ko din to, dahil mga panahon nagsisimula ako, nag-i-expect talaga ako na merong bang babaeng ma-attract sa'yo o kausapin ka niya o anong tawag doon, gusto niyang makipaggala sa'yo. So ganyan. So yun, nakita ko na, mas na-realize ko pa na hindi goal ng nofap yung babae para magkababae ka. I know that's usually kailangan mo i-change yung mindset mo. Baguhin mo yung mindset mo na yan. Kailangan mo yung goals mo, dapat mag-rely ka lang sa totoong goals mo, hindi sa babae, para magka-streak ka, para makita mo yung sarili mo. Okay. Pangatlo dito na kamalian na na-apply mo is hindi ka sumasali sa mga nofap community. Okay. Well, actually hindi mo pa alam ang community o groups. Hindi ka pa jumujoin ng mga FB groups ng nofap dahil kakasimula mo pa lang sa nofap journey mo. I know it's natural lang naman yan. Pero maraming mga benefits kapag sumasali ka sa mga nofap group mga bro. Unang benefits dito, kapag sumasali ka sa mga nofap na grupo is i-comfort ka nila kapag nag-open up ka about sa relapse mo. Okay. Ang pangalawa dito, tuturuan ka nila yung mga nofap methods kung paano i-control yung urges o paano kontrolin yung temptation, paano kontrolin o i-build yung willpower mo. And yung dalawang benefits na yon, yan yung actually na experience ko yung mga panahon na nagsisimula pa ako sa nofap journey ko. So kailangan mo talaga mag-join ng community at huwag kang matakot na mag-post doon sa community. So merong grupo ng nofap dito sa Pilipinas. Ang pangalan ng nofap group is Nofap Bros Philippines. So kailangan mong mag-join sa grupo na yun mga bro para ma-encourage ka sa sarili mo, meron ka pang matutunan o mag-i-improve yung knowledge mo about sa nofap. So yan lang yung tip ko. Okay, pang-apat na tayo. So ang pang-apat dito na kamalian na na-apply mo kapag nagsisimula ka pa sa nofap journey mo is speaking sa knowledge na sinasabi ko sa pangatlo.
Ang kamalian dito is hindi mo dinidevelop yung knowledge mo about sa NoFap. Okay. Probably na 100% na kamalian ko dito. Ito yung mali ko dito. Na hindi dinidevelop yung knowledge tungkol sa NoFap. Okay. Once na hindi mo dinidevelop yung knowledge mo sa NoFap, malamang sa malamang actually, ang probably unang reason na matatanggap mo dyan, magbabackfire sa'yo is palagi kang magre-relapse. Okay, actually it's basic reason naman talaga yon, bro. So dahil hindi mo alam talaga kung paano mo i-control yung urges mo, paano i-improve yung knowledge mo about sa NoFap, kung paano ka mag-relapse, so paano may iwasan yung relapse, paano may iwasan yung panonood ng corn at pagbabate. So kailangan mo talaga i-develop yung knowledge, bro, about sa NoFap. Pero hindi ibig sabihin na ipipressure yung sarili mo kapag binibuild mo yung knowledge mo tungkol sa NoFap. So you have to be in moderation lang. So nagtatanong ka sa akin na mahirap ba i-develop yung knowledge mo? O siguro easy lang ba na i-develop mo yung knowledge mo, mga matutunan mo, yung nalalaman mo sa NoFap? So ang masasagot ko dito, mga bros, so para sa akin is it requires mastery. Kailangan mo ma-master talaga. Pag-uusapang knowledge kasi, sa pag-uusapang mga techniques o tactics, so yung mga usapang diskarte, so kailangan mo ma-master talaga. Kailangan mo ma-master. It requires mastery, bro. Hindi ibig sabihin na siguro probably 1 month ka lang meron ka nang natutunan about NoFap lessons. Siguro para sa akin it requires probably 1 years, 2 years. Okay, 1 year, 2 year akong naghintay para nakita ko yung sarili ko na meron na akong knowledge about sa NoFap, kung paano i-handle yung relapses at paano nagkaka-high streak. Okay, sasuggest ko dito, it's tip ko dito kapag i-develop mo yung knowledge mo tungkol sa NoFap. Unang tip dito, so manood ka lang sa YouTube. Ang marerekomenda na channel ko about sa YouTube is English na channel yon. Yung pangalan is Dopamine Focused Warrior. Okay, may mga NoFap channels YouTube, which it means ang kadalasan na pinapanood ko is English. Okay, English. Bihira naman talaga yung Tagalog about sa NoFap eh. Bihira lang yung mga Tagalog na yon. Yung mga methods sa NoFap, yung mga pinapanood ko, yung mga tutorial kung paano i-handle yung urges ko o paano ma-avoid yung mga relapses ko. Yung mga English na channel na yon. Kung nakakaintindi ka naman ng English, so bagay sa'yo yon. Kailangan mo panoorin mo yon. Panoorin mo yung channel na yon. Okay. Pangalawang tip is you have to seek out sa mga ka-NoFapper mo, sa mga kagrupo mo, sa mga taong nagno-NoFap, siguro members sa grupo mo. Kaya nga sinasabi ko sa inyo na kailangan mong mag-join ng community. Kailangan mo mag-join ng mga NoFap community dahil once na maka-join ka ng community sa NoFap, pwede ka na magtanong. Pwede ka na magtanong tapos tutulungan ka nila at tuturuan ka nila kung ano yung mga method sa NoFap na kailangan mong i-apply para ma-avoid yung relapse, ma-avoid yung mga triggers, like mga ganyan. Dami kong nalaman about sa NoFap dahil probably siguro masasabi ko 60% sa community, sa mga ka-members ko sa community na tinuturuan ako o galing yung mga methods ko, yung mga knowledge ko about sa NoFap. So grateful talaga ako dahil ako nagpapasalamat ako sa mga taong yon. Kung wala sila, so wala akong knowledge sa NoFap, hindi ko ma-avoid yung relapse, hindi ko ma-manage yung urges, hindi ko makukontrol o hindi ko malalabanan yung urges na yon para hindi ako humantong sa relapse. O siguro probably hindi ako nagkaka-high streak ng dahil sa kanila. Okay, magbibigay ako ng bonus dito. Okay, bonus na kamalian dito is too much expectation ka sa NoFap journey mo. Okay, masasabi ko dito wala namang masama sa pag-i-expect about sa NoFap para makikita mo yung sarili mo, like nagde-daydreaming ka about sa benefits na makukuha mo, like mga woman attraction, like mga ganyan, like makiklear yung skin mo, madidevelop, mag-i-improve yung gut health mo, yung skin health mo. So wala namang masama doon. Pero ang masama doon kapag nag-i-expect ka ng sobra-sobra o pinipressure mo yung sarili mo sa NoFap, nagpo-focus ka sa NoFap, malamang sa malamang di mo makukuha yung benefits na yon. It's a probably na magkaka-relapse ka at doon mapipressure ka, magfi-fail ka. So well, ang masasuggest ko doon, kailangan mo lang hinahinay lang, in moderation lang yung in-expectation mo. You have to be mindful, bro. Mindful, it means pagiging present. Dapat
aware ka sa sarili mo na wag mong pangunahan yung future mo. Okay? Wag mong pangunahan yung future, wag mong pangunahan yung pagiging obsessive mo about sa benefits ng NoFap. I know actually na-apply ko yon sa sarili ko yung mga panahon na yon na nagsisimula ako. At once na na-apply ko yon, it's all about regret. Regret ako sa mga ginagawa sa panahon na yon na na-realize ko sa sarili ko na hirap talaga yung NoFap, hirap talaga. Akala ko yung expectation ko yun na yun. So yan yung nasasabi ko sa sarili ko. So yan na muna sa ngayon. Salamat sa inyo. I know usually marami pa akong mga videos dito about topic tungkol sa NoFap. I hope na consistent tayo sa susunod na buwan. Siguro probably 6 months na yung natitirang buwan dito sa 2025. Ang mapapayo ko dito mga bro is kailangan mong mag-focus sa 6 months. Kailangan mo na bumawi sa 6 months na nasayang mo dito, o unang 6 months na nasayang mo dito this 2025, at bawiin mo yun in a 6 months focus, in a 6 months progress. Kailangan mo maging clean sa 6 months mga bro. So yan yung masasabi ko dito, yan yung mapapayo ko dito. So well, kung nagustuhan mo tong video na to mga bro, so paki-like tong video na to. Kung meron kang katanungan, comment na lang, sasagutin ko. At huwag mong kalimutan na i-subscribe tong channel na to for more videos pa. For more videos pa about tungkol sa self-improvement at sa NoFap o semen retention. So yan na muna sa ngayon. Nandito tayo sa dagat, naglalakad tayo. So pauwi na tayo. So gabi na. Salamat sa inyo. Bye.